kung ang tatakbo si Lenny or kung sino mang susuportahan ni Lenny, yun ang susuportahan daw ni BBM. Binubudol sila ni BBM. Oo. Binubudol sila. Eh di pabudol lang sila. Kung sila, Diba? pabudol lang sila. Pabudol Oo. sila, girl. Kung tatakbo si Lenny, susuportahan ni BBM, ano itong tarantaduhan? Hindi, desperate na kasi yung usapan sa kabilang bakod. Desperate na kasi yung usapan sa kabilang bakod. Kasi Hindi nila kaso nga hindi ganito. yung Inday Sara presidency kasi hindi nila kayang abutin yung numbers even if na kay BBM yung machinery. So they have to make it appear at least kahit papano that there is competition. Kasi wala nga competition si Inday. 'Di ba? Ang best shot if gustong magkaroon ng chance ng anti-Duterte groups na masway yung undecided, the best way for them to do that is pauwiin nila si PRRD. Yun yung pinaka-less na revenge vote na pwedeng, yun yung pinaka-least possible na damage na pwedeng mangyari sa kanila when it comes to revenge vote. Kasi revenge vote talaga ang 2028 eh. Yun talagang galit na galit sa kanila para kaputang ina nyo, sige, patatal, wala kaming papapanalunin sa inyo, ganyan. So revenge vote talaga ang 2028, lalo na yung mga nabudol, di ba? Kasi ngayon, si Duterte, alam natin nakakulong, wala tayong magagawa dyan, nakakulong. Bakla, girl, kung wag naman sana mangyari soon, no? Paano kung mategi? Oo. Bakla yan ang laman ng balita yan ang laman ng social media. Yan ang magiging, hindi lang yan laman ng social media, girl. Siyempre mag-uusap pa, papayagan nyo bang iuwi ang labi ni PRRD sa Pilipinas? Girl, it's going to be the issue of the issues. So, well, ang merong mga evidence of compromises ay si Mama Lenny, ito sila Mama Lenny, sila Risa, sila Bam, si Kiko Pangilinan, Leila de Lima, at saka administration. Ang kwento is sila magiging love team? Sila magiging love team. Ang kwento sa kaparangan ay kung si Lenny ang tatakbo or kung sino man ang pipiliin ni Lenny na tatakbo, yun ang susuportahan ng BBM admin. Kaya nga tong si Ate Morisa ay me. Ayan. Kung sino susuportahan ni Lenny? Kung ang tatakbo si Lenny or kung sino mang susuportahan ni Lenny, yun ang susuportahan daw ni BBM. So kaya ako, tingin ko, go pa rin si BBM sa Binubudol sila. Binubudol sila ni BBM. Oo. Binubudol sila. Eh di pabudol lang sila. Kung sila, diba? pabudol lang sila. Pabudol sila, girl. Kung tatakbo si Lenny, susuportahan ni BBM, ano itong tarantaduhan? Hindi, desperate na kasi yung usapan sa kabilang bakod. Hindi nila kaso nga ganito. Yung Inday Sara presidency kasi hindi nila kayang abutin yung numbers even if na kay BBM yung machinery. So they have to make it appear at least kahit papano that there is competition. Kasi wala nga competition si Inday. 'Di ba? And earlier, 'di ba pinag-uusapan natin yung comment ni Conchita. Ano bang kinoment niya yun? Ni Conchita Morales, Carpio Morales. Yung hanapin mo. May sinabi ni Dare yan eh, Dare. Nabasa ko kay Dare yan. Ano pangalan ni Dare? Dare to ask. Dare to care? Dare to ask. Dare to care. Dare to care. Ayan. Meron siyang pinost before na anuhan ako, na nadaanan ko yun eh. Oo. Na parang, well, no, whether it came from Conchita Carpio Morales or not, it makes sense na kung ano man ang mangyari kay PRR, kaya kasi pinag-uusapan namin to ni Sas, na ang best shot
if gustong magkaroon ng chance ng anti-Duterte groups na masway yung undecided, the best way for them to do that is pauwiin nila si PRRD. Yun yung pinaka-less na revenge vote na pwedeng, yun yung pinaka-least possible na damage na pwedeng mangyari sa kanila when it comes to revenge vote. Kasi revenge vote talaga ang 2028 eh. Yun talagang galit na galit sa kanila, para kaputang ina nyo, sige, patatal, wala kaming papapanalunin sa inyo, ganyan. So revenge vote talaga ang 2028, lalo na yung mga nabudol, di ba? Revenge vote talaga yan. Ngayon, ang best way sa kanila, para hindi sila tamaan ng 100% na revenge vote, is iuwi nila yung matanda. However, pag inuwi nila yung matanda, hindi rin yung nakakasigurado na mananalo sila. Kumbaga, yun lang yung pinaka-soft na, kumpara doon sa ibang mga sitwasyon, yun yung pinaka-soft na tama ng revenge vote sa kanila. Kung sakali, kasi ang sabi ni, allegedly, ang sinabi ni Conchita Carpio Morales ay, kapag ka inabot si PRRD ng kamatayan sa ibang bansa, wag nang mangarap ang mga kalaban ni Inday Sara. Because that's it, pansit. Ganun na, wala na talagang wala. And I think, doon talaga masosolidify ng bonggang-bongga yung revenge vote. Wala talaga soft landing yung revenge vote pagka kunwari inabot si PRRD. Ito sa ano raw, sinabi raw to sa Beyond the Exchange program ng ANC. Conchita. Hindi na siguro nila ina-amplify, kasi nga Sabi, kung uwi bang bayani si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling bumalikit sa bansa, sabi daw ni Carpio Morales, nakadepende ito sa sign of the times, lalo sa kasulukuyang popularidad ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, that would depend on the sign of the times. Sara is very popular now. Dagdag pa niya, may pananaw na lalo pang tataas ang popularidad ni Sara Duterte sakaling mawala ang dating Pangulo. They say that if he dies, then Sara's popularity will rise. Pahayag niya. Sabay linaw na hindi siya sumusang-ayon o tumututo sa ganung pananaw. So for those who do not like Duterte, they should pray that he be kept alive. Oo. Kasi pagkabuhay si PRRD, yan yung pinaka-soft landing ng revenge vote eh. Oo, yun yung actually alam na nilang lahat yan. So actually we don't really know eh. Soft landing kasi ngayon si Duterte alam natin nakakulong, wala na tayong magagawa diyan, nakakulong. Bakla girl kung wag naman sana mangyari soon, no? Paano kung mategi? Oo. Bakla yan ang laman ng balita yan ang laman ng social media. Yan ang magiging, hindi lang yung laman ng social media, girl. Siyempre mag-uusap papayagan nyo bang iuwi ang labi ni PRRD sa Pilipinas? Girl, it's going to be the issue of the issues. Oo. Tsaka grabe na yung pagka kunwari nila pinauwi, grabe yung magiging, ginawa nyo ng lahat ng pang-aapi. Yung mag-accumulate na yung lahat-lahat ng pang-aapi. Remember, di ba, yung kapatid ni PRRD, pumanaw na din. Pagkatapos, hindi naman binigyan ng pagkakataon si PRRD na ma-visit yung kapatid or whatsoever. Ganon. So, if, let's say, this thing would happen in the future, grabing sumbatan ng mangyayari niyan. Tayo pa naman pa Pilipino, best in sumbatan tayo. Tangina, hindi talaga nakaka-move on hanggat merong isusumbat natin. Ayun. Anyway, RC Tan, meron ka ba problema? Pwede kang umakyat kang putang ina mo. May problema ka? RC Tan? Pwede kang umakyat. Nakita niyo posted there to ask about, hinahanap ko nga yung posted there to ask about it eh. Pero, interview yun ni Conchita sa ANC. Ayun, so I think totoo naman talaga. Legit talaga yung legit nga yung interview. Teka lang, tingnan natin kung nandito pa ba.
Parang wala sa ano, wala sa wall ni Dare. Ayun, wala na sa wall ni Dare. Kung sa Bisaya pa na gina-demoralize ni Romualdez ang Duterte, gusto niya hari-harian. Naiiyak ako sa pag-iisip na mawawala ng tuluyan si PRRD. Well, ano 'no, tawag dito, mas matakot kayo na maunahan kayo ng sitwasyon na yun ta's wala kayong ginawa. Mas matakot kayo dun. Ayun. Bakit lock profile, takot yarn? Iiyak, puro kayo troll farm. RC, pwede kang umakyat, patunayan mong hindi ka troll. Pwede kang umakyat. Akyat. Akyat, RC. Ayun, teka, ano yung shinare ni ano? Doon tayo sa shinare ni Kwentong Barangay. Ay, asan na yun? Ay, na. Ito. Ayan, ito. Kay ano pala, kay Kwentong Barangay pala. Si Kwentong Barangay pala ang nag-post. Ayan, okay. Should happen to the former president now that he is in The Hague awaiting his fate with the International Court Well, of again, Justice? I'm sure the judges will go by the evidence. If they find the evidence is strong enough to convict him, then so be it. Do you think he'll ever come home a free man? That would depend whether or not he'll be found innocent or whether he'll be found guilty. But if he does come home, will he be coming home a hero, you think? Well, that would depend on the sign of the times. Sarah is very popular now, and they say that if he goes, I don't know, I'm not concurring nor dissenting. If he goes, then Sarah's popularity will rise. So, for those who do not like Duterte, they should pray that he be kept alive. For those who hate Duterte, for those who love Duterte, they should pray that he should. And But anyway, baliktad. what do you think should happen to the former president? Ayun. Okay, so yan na nga. Ayun na, So, nakita mo? Alam mo, sa circle nila, yes, sa circle talaga nila mismo, they actually already know Aware sila. what they're up against. Di ba nga si Franklin Drilon nga, Oo. si Franklin Drilon nga nagsabi na Sarah is the strongest. Bakla after 3 years din yung Bardagulin, strongest pa rin. Kaya nga, desperate na tong impeachment eh. Oo. Pero parang yung mga politiko, yung mga congressman, noong 2025, mga political animal yan. Oo. Mga political animal yan. Nung panahon ni Justice Corona, bakla, ang tinding ang tinding haggling nun Supreme Court Justice lang yun. Hindi yun binoto. Ito Vice President to, pinaka-popular, tapos gusto mong i-impeach. Ibang level to. Tapos, wala ka pang paraan para makuha mo yung boto ng Mindanao. Bakla pag natanggal si Sara, bakla baka mag-boycott ang Mindanao. Correct. Actually, sa totoo lang. Paano kung mag-boycott ang Mindanao na walang election sa Mindanao na magaganap. Bahala kayo dyan. Failure of election, ganyan. Bakla, sino kukunin nila? Baka kung sinong i-endorse ni Sara sa 2028, yun ang mananalo. Yun ang mananalo. Hindi, yung endorsement ni Inday Sara, transferable eh. Diba? Transferable yung ka-Inday. Kasi nga, una, ginago mo yung tatay. Tapos ginago mo pa yung anak. Bakla hindi gusto ng mga Pilipino yan. Oo. Correct. Hindi yung na nga mga actually, Pilipino, nakikita nila mga nangyayari. Oo. At saka yung doon nga ako sabi ko yung sa mga previous live ko, sabi ko dahil nga desperado na yung mga anti-Duterte. So ang when they look at the numbers game, kasi syempre itong Inday problem kasi, the first thing that you need to solve is the number game.
you need to make it appear as if there is a chance of winning. There is a chance of beating Inday Sara. Kaya nga ito si Risa Ontiveros, di ba sabi niya, yes, I can slay. I can slay Sara Duterte. Di ba yun yung sinasabi ni, kasi nga, desperate tong si Risa Ontiveros na piliin siya bilang opponent. Kilalanin siya bilang opponent ni VP. So pagdating sa election ng 2028, ang una talagang problem na kailangan mong isolve is yung numbers game. You need to appear as someone who can numerically have a chance to beat Inday Sara. Yung kasi hindi naman ibig sabihin na sobrang parang malapit yung survey niyo sa dalawa. Pero you should have enough numbers para matalo mo si Inday. That is why Leni Robredo is very important. Because sa lahat ng mga anti-Duterte, si Leni Robredo lang ang merong proven na voting turnout. 2026, 2022. So, na-preserve niya yung kanyang 15 million. Ganon. Ngayon, ang problema, ang dami kasi pang gagawin ng mga anti-Duterte. Ang kailangan nilang gawin, tanggalin si Inday Sara at pagkatapos, kumbinsihin yung 39% na undecided. Ang tanong, paano mo makukonvince ang 39% na undecided kung makikita nung 39% na yun, tang ina ginago niyo yung tatay, at ginago niyo yung anak? Diba? Ayun. Ito si Joey na nulisit ng 150k para kay Sir JM. Wala pa siya na-receive. Bigay mo. Ralph Christian Grazon, pwede kang umakyat ng putang ina mo ka. Isasampal ko sa iyo yung resibo. Pati si Jonathan Morales, iharap niyo sa akin. Ralph Christian Grazon, umakyat ng putang ina mo ka. Bilis. Total, ayaw niyong tumigil eh. Akyat, andyan yung link. Ayan yung link, oh. Akyat, mga putang ina nyo. Bilis, tapos pagka nagganyan-ganyan ka sa akin, full disclosure tayo, bigay mo sa akin yung address mo, pangalan mo, para pag hindi mo napatunayan yung putang ina mo ka, diretso ka kulungan. Bilis. Full disclosure, harapan, mga putang ina nyo. Gusto nyo yan eh, di ba? Sampalan tayo ng ebidensya, harapan. Huwag yung mga ganyan-ganyan pahaging-haging na ano. Huwag yung ganyan pahaging-haging, harapan tayo, bilis. Sagot dito, putang ina mo. Pati si Jonathan Morales, iharap niyo sa akin. Magtuusan tayo dito. Magharapan tayo ng resibo. Makapagsalita na tinakbo yung pera, putang ina ninyo. Bilis, kung matapang, umakyat dito, full disclosure. Siguraduhin ninyo may ebidensya kayo mga putang ina ninyo, ha? Game! May issue pala si Jonathan Morales kay Miss Joey, sabi niya I am her. As far as I know, wala. Pero kung sinasabi nila na meron, pwede kami magharap ni Jonathan Morales. Di ba winarningan na kita niyan before? Eh di meron ako, kompleto yung resibo ko dyan. Kinumpile ko lahat ng resibo ko dyan. Pero sinabi, di ba sinabi ko sa iyo yan nun? Yung kay... Pero yun na nga. Diyos ko Lord, hindi pa ba tapos yung issue na yan? Hindi pa. Diyos ko, hanggat hindi nadedemanda at napapakulong yung mga yan, hindi yan titigil. Kaya maghintay kayo, putang ina ninyo. Pagkatapos ng filing namin sa Supreme Court, kayo ang aasikasuhin ko mga putang ina ninyo. Ay, hindi tapos yung mga suli. Hindi pa sila tapos dyan? Oo. Ang nangyari kasi, yung issue nila na to, yung inaaway nila, may mga tawag dito, may mga, kumbaga parang may nagbe-benefit eh.
Yung may mga taong nagbe-benefit dito sa mga issue-issue na to. Ganyan. So ngayon, ang nangyayari, dahil siguro merong mga tao na hindi gusto yung sinasabi ko at yung mga circle of friends ko, okay, what they wanted to do is to trigger, to make the, to make the, I don't know kung ano yung, exactly yung ano nila, kumbaga parang, ang tama, ang intention nila hindi naman talaga sa akin. Meron silang gustong saktan na iba. Hindi ako yung gusto nilang saktan. Yan ang sigurado ako. Ayan. However, in order to hurt the person that they wanted to target, ako yung gusto nilang ikembot. Ako yung gusto nilang tira-tirahin. Eh, ang problema, isang taon yun ang ginagawa yan. Eh, pagkatapos hanggang ngayon, hindi maumuusad yung mga akusasyon ninyo. Oo nga, no? Baka 1 year na. Oo, 1 year na. 1 year na yan. Baka Palibasa anniversary. ng mga to, mga hampas lupang walang pera. Pagkatapos gusto nila ituro sa iba. Putang ina ninyo. Hindi na. Hindi na, sabi ko, grabe naman yung ano na yan. Grabe naman crusade yan, 1 year. Mm. Binabayaran na kasi sila ng ano, may parang, may gusto i-take advantage yung gulo. And they want it to continue. So, they are attacking me, not because they wanted to attack me, it is because may nagbe-benefit doon sa ganong klaseng situation. Meron silang target na hindi ako, pero part ng circle Ang ko. Hindi ang tanong, nagbe-benefit ba? Hindi rin. Pero yun yung ano nila, yun yung Ang tanong, parang nagbe-benefit ba yung hindi rin yun ba? they felt na kasi nung nalaman ko na yung nagbabayad dito sa grupong to, they were advised na hindi, tirahin nyo lang ng tirahin kasi hindi yan magdedemanda si Joey. Yun yung advice sa kanila. Tirahin nyo lang ng tirahin kasi hindi yan magdedemanda si Joey. Ganon. At saka yung gusto nilang tirahin. Ganon. May gusto silang tirahin. May gusto silang tirahin. Tapos parang ang sinasabi nila, hindi, wag mo anuhin yan, wag mong, parang sinasabi nila na, yung tigilan yan. Anuhin nyo lang kasi hindi yan magdedemanda. Tapos hindi yan kayo gagantihan. Ayun. Eh, ang mali nitong mga to, ako nagbabayad ako sa sarili kong abogado. Meron ako sarili kong abogado. O siguro, yung gusto nilang target, hindi sila dedemanda. Pero ako, meron ako sarili kong abogado. Taran ko. Good luck na lang Ayun. sa kanila. Pero sige, tuloy nyo lang yan. Tuloy Pero nyo lang hindi yan. naman nagbe-benefit kung sino man yan. Pero kung sino man yung hindi naman nagbe-benefit. Hindi nagbe-benefit pero sumasaya sila na merong mga taong nabababoy. Ganon. They think they brought anxiety to that person. Ganon. Ayun. Ayun. Ayun lang. Ano yung text message na sinasabi? Ano yung may nag-comment dito, text message ni JM Morales sa 100. Hindi yan text message, Ralph Christian, di yan text message ni Jonathan Morales, tanga. Akala nila kayayaman nila yung paninira. Once na makulong yung mga yan, mas lalo silang lulugmok. Walang pinag-iba si Joey kay Romualdez. Ulul, putang ina mo. Akyat ka, Ralph Christian. Akyat. Ayan akyat ka, bilis, patunayan mo yung mga patunayan mo yung mga aligasyon mo. Patunayan mo mga aligasyon mo, Ralph Christian. Sino nakakakilala dito sa putang inang to? Kung sino man nakakilala dito sa putang inang Ralph Christian na ito, bigay niyo po sa akin yung detalye niyan.
Paano mo nasabi, Ralph, na walang pinagkaiba? Ikaw yung pamilya mo, asikasuhin mo, eh. Wait, fake profile lang yan. Ayun. Ipa-family tree mo yan kay Sas. Anyway, yun lang kasi yung problem dito sa mga to eh. Kaya eto kagaya na itong kanina ha, yung experience ko today. Yung experience ko, actually pati doon sa sa Batangas, anuhin ko lang kayo, before ako mag-end live, kasi mag-aalas 12 na, and maaga pa kami bukas. I cannot really stay very, very long. But anyway, gusto ko lang i-share yung, yung mga kupal. Ito kasi yung problem sa inyo. 'Di ba? Ang hilig yung, ako, pag nakita ko kayo in person, kaya ko sabihin sa inyo lahat ng sinasabi ko online. Just like what I did to Rene Astudillo. Kung ano sinasabi nyo, kung ano yung sinasabi ko sa inyo online, kaya ko sabihin sa mga pagmumukha nyo yan. Ngayon, pagka nagkaharap-harap tayo, siguraduhin ninyo na kaya nyo akong komprontahin. Kasi lahat ng kaputahan ninyo, noted yan sa akin. At pag nagkita-kita tayo, sisingilin ko talaga yan sa inyo. Diba? Kagaya nito ni Rene Astudillo. Ang dami-dami niya sinasabi sa akin online. O pagkatapos nung nagkita kami sa personal, gusto palang makipagkaibigan ni Tanga. Ay hindi, I would like to say something, one good thing about... Who wants that? Kung makikipagkita ka sa akin, tuusin natin. O anong problema mo? Ba't mo ako binababoy sa social media? Inaano kita? Yun ang pag-usapan natin. I do not want to hear whatever good you want to say about me. Petas claras tayo dito. Ba't mo ako pinuputang ina sa social media? Ganun lang yan. Ayun.